Yun. Hello po, good morning po. Good morning po sa atin. Medyo wala pa po yung iba, no? Pero yun na. Ganyan po talaga. Nangyayari po yan na minsan after po natin mag-pray, nandiyan na po sila. Kaya pag po tayo magsimula, ay kung may tumayo, manalangin sa ating Panginoon. Panginoon Jesus, tumatumuloy kami. Nagpupulit ng papasalamat, Panginoon, sa inyong kabutihan, sa lahat ng bagay na ginagawa sa amin. Lord, salamat sa isang magdamag ng kapahingan na ibinigay sa bawat sa amin. Ngayon, Lord, sa pagkakataong ito, naway punuin mo aming puso ng kaligayahan, pagpupuri para sa iyo, Panginoon. Lord, i-bless mo ako pa ng lahat na aming gagawin. Pagpalain pa ng mga mangunguna sa gawain ito, sa magmututog, maawit, gayet din Panginoon sa aming pastor na magkatid ng mensahe. Pagpalain pa ng mga kapatid na wala pa po sa lugar nito na iingatan niyo po sila, dadalhin niyo po sila para mga sa tigtas sa lugar nito. Gayet din Panginoon, humingi po kami ng tawad sa anumang karumihan at kasalanan na aming nagawa. Patawarin niyo po kami sa lahat na aming pagpupulong sa iyo. Upang maging karapat-dapat kami sa panganambahan ito. Pagpalain niyo po Panginoon at pinukumit namin sa iyo lahat ng gawain ito at namin ang magkakumpayan ng sa ilawan. Huwag dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Muli po, good morning po sa ating lahat. Ready po na papatuloy natin Panginoon. Palakpakan po natin natin Panginoon. Hallelujah. Sabi po para pag-away natin sa mga natin ng bawat isa.
Till I see you face to face, embrace amazing days beyond, trusting you. All I ever to see your finger gone, and in my heart I pray you never let me down. Till I see you face to face, embrace amazing days beyond, and trust in you. I will live to love you. I will live to bring you praise. I will live
in you. I will live to love you. I will live to bring you praise. I will live a child in all of you.
Hello po yun. Good morning po. Yan, sabi na nga ba, ganun yung nangyayari na po. Purihin ng Panginoon dahil nandito na po tayong lahat. So maraming salamat sa ating praise and worship. Tunay na papuri sa Panginoon. Ngayon po dadako tayo sa ating prayer para po sa mga bata. Kaya tinatawagin ko sila dito sa harap. Si Heidi. Yan. Yes. So ito po yung isa sa ating mga tungkulin na po, yung palagi sabi nga, huwag natin kalilimutan na ilapit sa Panginoon yung mga bata. Napaka mahalaga at maano na sila ng Panginoon. Kaya iunan natin mga kamay sa kanila, panalangin po natin mga bata nito. Panginoon Jesus, narito nga po kami Lord, nagpupuri ng papasalamat Lord sa buhay ng mga batang ito. Salamat dahil kami ginamit bilang instrumento upang sila po ay mapalaki na ayon sa iyong kalooban. Pagpalain nga po sila Panginoon, ingatan niyo sila, bigyan sila ng magandang kalusugan at kalakasan, knowledge and wisdom, Panginoon na kanilang magamit sa kanilang pag-aaral. At bilang mga magulang, tulungan niyo kami Panginoon na mapalaki ang mga batang ito ayon sa iyong salita at kalooban. Pagpalain niyo po ang lahat ng kanilang gagawin, maging sa kanilang mga naisang buhay. Alam namin Lord na magiging matagumpay lamang sila kung susunod sila ayon sa iyong salita, Panginoon. Kaya muli Lord, nagpupuri, nagpapasalamat kami sa buhay ng mga batang ito. At lahat ng pupuri, pasalamat binabalik namin sa iyo. Pangdalang sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you po. Sana po ganyan po tayo tulad ng mga bata, yung excited. Kasi po dati, nung maliliit pa rin po kami, parang ganyan din po, po. Excited po kami noon kapag Sunday kasi humihingi pa nga po ako sa nanay ko ng barya. Kasi isa daw po yung dapat na tinuturo natin bilang mga magulang sa mga bata, yung pagiging generous po, lalo pagdating po sa church. Kaya ako po excited po ako dati na humihingi po ako ng barya para gusto ko po kasi naghuhulog dun sa dun sa ating authority. So dapat po, isa po yun sa mga bagay na tinuturo natin sa kanila. Ngayon po dadako tayo sa ating mga Pertoy, wala ko. So yan, announcements muna. Yan. Dapat tayo sa ating mga announcement. Kung meron po tayong mga suggestions, request, and appreciation, sa ating email po, yung patersoevangelicalchurch@gmail.com. Yan po, kung meron po tayong mga sasabihin po, message po tayo dyan. At meron din po tayong yung ating nasa likod po, yung box dyan, suggestion box. Kung gusto niyo po na nagaran ng aksyon, o ganyan, meron pong box dyan, so yan, tinitignan din po yan. At ating Facebook page, yung Pateros Evangelical Church, yun po. At yung Pogi at Magaganda, yan po tayo nagpo-post sa mga ating activity. Yan din yung mga sinishare ni Kuya Manny, yung mga link ng ating activity po. At meron po tayong mga birthday celebrants ng March 24 to 30. Ayan, batiin po natin ating mga kapatid na nag-birthday. March 24 to 30, 2024. Yan, si Art Lance, this is my birthday. Si Julia, kumaseno. Happy birthday si Mirasol, Kagalang. Si Arian, Orca. Si Sherin, Sobial. Si Rohan, Frente. Wala na. Si Hilda, nag-birthday din po siya na. Hilda, nag-birthday yan, no? Friday ba yan? Mag-birthday sa ating mga kapatid na nag-birthday at mag-birthday pa. Ayan. So ating, bago po kuha ng mga kaloob, tayo po muna lumabis sa presensya ng Panginoon. Pasalamat sa lahat ng kanyang biyaya. Yes, Lord, hallelujah. We thank you, Panginoon Jesus, sa pagkakataong ito na muli dadako kami, Panginoon, sa gawain na maibibigay namin ang aming puso at kasiyahan sa pamamagitan ng pagkakaloob sa iyong gawain. Lord, pagpalain ng Panginoon ng bawat salapin ng maliligong, tuwing na alam namin, Lord, na ito'y gagamitin para sa iyong lamang sa katatasan ng pangalan. Pagpalain po ang bawat isa na may pagkakataon na makapagbigay para sa iyo. At ang bawat sa amin tunay na magampanan na aming tungkulin para sa iyong kalooban, Panginoon Jesus. We Lord, nagpapasalamat kami sa iyo sa lahat ng bagay na binibigay sa aming buhay. Po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Po.
So yun po, habang kinukuha po natin ang kaloob, alam ko, hinihintay ni Pastor ito. Meron po akong babahagi sa inyong umaga nito na kaya po, kung mapapansin niyo po, bago po tayo magsimula sa ating message, pinapaalala ko po palagi na take down po natin, para matandaan po natin yung mga bagay. Kasi po, sabi po sa Leviticus 5:17, ito po yung ignorance of the law is no excuse. No po, ibig sabihin, kung pag po tayo ng mga ginagawang bagay at hindi natin alam, kasalanan po natin yun. So kaya lagi po natin binabanggit na intindihin po natin maigi yung mensahe na binibigyan natin, Pastor, dahil malaki po ang magiging impact nito sa ating buhay. At ito nga po yung nangyari. Yan. Meron daw po sa isang malayong lugar, meron po isang church. At syempre, sa isang church, meron isang leader. At itong leader na to, nagko-conduct siya ng tawag ito, yung meron nagko-confessal. Yun po. So doon po, habang nagko-conduct po siya nun, yung mga member, syempre, nagko-confessal sila, lumalapit sila. At sinasabi nila yung mga na nagawa nila. At nung time na yon, napansin hindi ko sasabihin, napansin po nung leader, na yung kasalanan na sinasabi ng mga tao doon sa lugar niya, doon sa sakupan niya, parang pare-parehas lang. At ito yung sabi adultery sa Ingles, na naki-apid sa may asawa, gano'n po. So napansin po niya to, bakit kaya gano'n sabi niya? Parang pare-parehas sila na parang linggo-linggo na lang, tuwing mag-message ako, tuwing mag-ano ng ganito activity, ganito yung nangyayari, o ganito yung sinasabi nila sa akin na kasalanan na nagawa nila. Okay, ganito, dumating yung Sunday, sabi niya, ito yung pagkakataon ko. During nung message, sinabi niya, napansin ko, ganito yung mga kasalanan na palagi niya sinasabi sa akin, at totoong nalulungkot ako kasi paulit-ulit po niyo pong ginagawa. At medyo masakit po yung dating sa akin kapag sinasabi niyo po. Kaya ganito, sabi niya, gagawa tayo ng code. Gagawa tayo ng code para sa kasalanan na yan. Na kapag tuwing mag-umpisa kayo sa akin, ito yung sasabihin nyo kapag ito yung nagawa nyo. Sabihin nyo, nahulog ako sa tulay. Yan, sabi ng mga tao, okay na. So hindi ganun masakit pag narinig yung leader na sinasabi sa kanya na yung kasalanan na gano'n. Nahulog po ako sa tulay. Okay, sa haba-haba ng panahon, ganun po yung naging agreement nila doon sa church nila na kapag nakagawa sila ng ganung kasalanan na adultery, yun yung sasabihin nila. Nahulog po ako sa tulay, patawarin niyo ako. So ganun po nangyari matagal na panahon na. Yung leader, siyempre tumanda na siya at napalitan ng bago. Napalitan ng bago yung leader. Ngayon, siyempre, ganun pa rin yung activity, meron pa rin Itong mga tao dun sa lugar, pag nag-umpisa sila, sinasabi nila, patawarin po ako, nahulog po ako sa tulay. So nagtataka yung leader, bakit yung mga member dun sa church o yung mga nagsisimba dun, lagi ganun yung sinasabi, nahulog po ako sa tulay. So sinasabi niya, hindi mo kasalanan kung nahulog ka sa tulay. Sabi nga, Tapos sumunod ulit, nahulog po ako sa tulay. Nagulat siya, sabi niya, mag-ingat ka, hindi mo kasalanan kung nahulog ka sa tulay. Kasalanan ni Mayor yan. Sabi niya gano'n. So, paulit-ulit, ganun yung nangyari. At dumating yung time, ito na yung pagkakataon niya. Isang Sunday, nakita niya si Mayor dumating. Sabi niya, babanggitin ko na talaga to. Sabi niya, ito na. Napansin ko po, sabi niya, lahat po kayo, isa lang po yung palaging nababanggit sa akin. Nahulog ako sa tulay. Kagaya ng sinasabi ko, hindi niyo po kasalanan yun kung nahulog po kayo sa tulay. Ang may kasalanan po niyan si Mayor. Tinuro niya si Mayor. Mayor, nandyan ka. Yung sinasabi nila, lagi sila nung nabanggit doon nung leader, nagtawanan yung mga tao. Lagi daw silang nahuhulog sa tulay. So nagtawanan yung mga tao. Tapos si Mayor, nandyan ka, kasalanan mo to. Tumawa lang si Mayor. So sabi niya, Mayor, huwag kang tumawa, kasalanan mo to. Hindi mo ba alam yung asawa mo 3 beses nang nahulog sa tulay? Yan po, So yun nga po, yung sinasabi ko sa inyo kanina, ignorance of the law is not an excuse. So dapat po talagang mahalaga sa atin. Tinitake natin sa puso yung mga message na naririnig po natin, na dinadala natin, Pastor. Sabi nga
ano naman yan, talagang pinaghihirapan niya yung pagka-prepare niyan. Kaya sabi nga, tamaan kung sino tatamaan. Kaya mahalagang maintindihan natin, maunawaan natin yung bawat message na dinadala po sa atin ng pastor. Kaya yun na nga po, hindi ko na ako patagalin. Tatawagin ko lahat ng pastor, makinig po tayo sa kanyang mensahe. Tawagin natin, Pastor Romeo Lasso. Nung umakyat po ako, tingnan ko yung magdan. Baka mahulog din ako. Natatakot po ako, baka mahulog ako dahan-dahan. Naalala ko tuloy nung nandito si Norman. Sino ba nila sa ni Norman? Naalala niya, sabi niya sa akin nandito. Nung minsan, nag-attend siya rito, sabi niya sa akin, Pastor, siguro dapat paayos natin ito. Kasi natatakot ako sa inyo pag umaakit kayo, baka mahulog kayo. Sakto, Chris, baka mahulog ako. Natatakot po ako, baka mahulog ako. Sino po dito natatakot bumagsak sa kasalanan? Tama po yun, yung sinabi ni Kuya Chris, Kasi kapag hindi ka na natatakot mahulog sa kasalanan, matakot ka na. Ibig sabihin, wala ka ng conviction. Wala ka ng nararamdaman. Wala ka ng iniisip. Parang iniisip mo lang, okay lang yun. Kaya, tandaan po natin, tama yung sinabi ni Kuya Chris, Kung ginagawa natin tuwing Sunday dito, hindi po the same na mabawasan ng kasalanan. Kundi gusto natin makalayo tayo sa kasalanan. Kasi hanggat nandito po tayo sa lupa, makakagawa tayo ng kasalanan. Tama ba? Sabihin mo nga sa katabi mo, kaya nga eh. Kaya nga eh. Kailangan natin ng miracles. Kailangan natin ng himala. Pero bago tayo magpatuloy, hindi muna tayo natulong sa ating Lord para makita natin kung ano ba yung mga himala na kailangan natin. Panginoon, maraming salamat dahil ikaw isang Diyos na palagi gumagawa ng himala. Gumagawa ka ng miracles para ma-enjoy po namin ang buhay na ito. Kaya hayaan po, Panginoon, na sa umagang ito, hindi namin kayang unawain intindihin ang iyong salita. Kailangan namin ng himala na galing sa inyo sa tulong po ng iyong Espiritu Santo para maunawa namin ang iyong banal na salita. Kaya samahan po kami, Panginoon, maging handa po kami ang aming maging mindset ay palaging nandito sa pag-aaral ng iyong salita. Salamat po, Panginoon, sa tulong ng Espiritu Santo na magpapaunawa sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. Sino po sa inyo yung alam yung kanta ni Bambo? Yung tama ba si Bambo ba yung Himala? Tama ba yun? Si Bambo ba yung kumanta ng sa River Maya? So, sino nakakalam po ng kantang yan? Yan. Punta ka dito, tayo mo. Hindi ko alam yan. Hindi ko alam si Chris pinakanta yun. Kasi maganda yun. Kung titignan po ninyo, yung himala po is maganda. Sino po sa inyo gusto makaranas ng himala sa buhay niya? Gusto mo siyempre pag-himala yung para sa mas mabuti. Hindi para sa mas masama. Tama ba? No? Kaya maganda na alam natin, paano nga ba natin makakamtam itong himala? Kasi di ba kung minsan, sino po nakarinig na sa inyo lang, may nagpatotoo dahil tuwang-tuwa siya dahil nakaranas siya ng himala. Hindi ba parang, ay, nakakaingit naman siya, nakakanasan niya yung bagay na yun. Tama ba? Sino po nakakalam sa inyo na si Danda po ay nadisgrasya kanina? Kanina madaling ba? Kanina, no? Kahapon. So, nandun po siya sa ospital, pero nakauwi na po siya sa Pasig. Pero sa himala, hindi matindi kung nangyari sa kanya. No, hindi dahil sa ayaw mo. No, hindi dahil ayan, dapat daw po huwag hahawakan dito para magkaroon ng himala. No? Again, makikita po natin, na napakasarap maka-experience ng himala. Tama ba? Kagaya nun. Ilang beses, sino sa inyo nakaranasan ng himala, yung imbis na magdidisgrasya ka, hindi ka na-disgrasya. No? Kagaya nun, yung minsan, yung tinatawag po natin blessing in disguise, himala po yan. Yung akala mo wala nang pag-asa, pero meron pala. Himala yan. Di ba? Parang ganito, nagsimba ka ngayon, tapos hindi ka naman dati nagsisimba, isang himala yan. Sabi mo nga sa katabi mo, himala ka pala. Himala ka pala. No? Kasi parang ganito, no? Minsan may nakausap ako, sabi niya sa akin, alam mo, Pastor, hindi sana ako makaka-attend eh. Pero sakto, biglang sinabi ng boss ko, wala daw muna kami pasok dahil merong mangyayari, aayusin yung opisina namin. Bayad pa rin kami kahit hindi kami pumasok. Hindi ba isang Himalayan? Himalayan!
no, Himalayan. So, tingnan po natin, no, kung bakit nasabi pag-usapan po natin Himala. Tingnan po natin dito sa Mark 5:21-24. Basahin po natin. When Jesus has again crossed over by boat to the other side of the lake, a large crowd gathered around him while he was by the lake. Alam naman po natin, yan po yung katatapos sa senaryo na nagpalaya siya ng demonyo. Diba? Tingnan natin. Alam niyo po, ang ating Panginoon palaging busy. Laging mayroong pinupuntahan at mayroong ginagawa. No? Sabi diyan, a large crowd gathered while he was by the lake. 22. Then one of the synagogue rulers, named Jairus, came there, seeing Jesus, he fell at his feet. Tingnan niyo po, no? Kasi mayroong problema. Ano yung problema niya? Verse 23. And pleaded earnestly with him, my little daughter is dying. Please come and put your hands on her so that he will be healed and live. So Jesus went with him, a large crowd followed and pressed around him. Alam niyo po, maraming pagkakataon na ang ating Panginoon, pag may lumalapit sa Kanya, pag binasa po natin sa salita ng Diyos, magugulat ka, walang hesitation. Palagi, pag may nag-request sa Kanya, punta siya kagad. Sama siya kagad. Puntahan niya. Bakit? Kasi gusto niya mag-perform ng miracles ng Himala. Kasi bawat lakad ni Jesus, kung natatandaan po niyo sa bawat pag-aaral po natin, bawat lakad ni Jesus Christ, bawat puntahan niya palagi may nangyayari Himala. Masarap po yun, di ba? Alam niyo ba na tayo po ay ginagamit ng Diyos para magdala ng Himala? Kapag ikaw may tinilakang tao dito sa church, pag may tinilakang tao dito sa church, isang Himala yun. Bakit? Pwede namang hindi siya sumama sa'yo. Bakit siya sumama sa'yo? There is something na mayroong nakikitang Himala sa atin. Tama ba? Kung dati, pagkalinggo, wala kami, ginawa kami, baka pinagkakabalahan, bakit tuwing linggo, sineset mo na lang dito ka? Bakit? Kasi meron kang matutunan. At yun ay isang Himala po. Kung pwede naman kasi huwag ka na lang, makinig ka na lang, kasi may online naman po tayo. Tama ba? May online naman tayo, pwede naman eh. Pero bakit ka lang dito? Kasi meron kang gusto makita. May gusto kang matutunan. At ito ay isang Himala. At marami po sa inyo rito, hindi ko na po babangkitin, puya, nagtrabaho, pero nandito. Bakit may lakas ka? Bakit may pag-iisip ka? Alam niyo po, pagka wala kang tulong at sa totoo lang po, sino na po sa inyo rito yung nakaranas na wala kang tulong tapos bigla kang may ginawa? Nakaranas ako. Ayan. Ano ba yung pagka sa umaga, ang pakiramdam mo? Yung parang kahit anong sabihin, parang walang pumapasok sa utak mo. Kahit anong gawin mo, parang wala kang nakikindihan. Kasi ano ka eh, groggy ka eh. Groggy ka. At the same time, hindi mo alam kung ano yung sinasabi, hindi ka makakope sa mga ibig sabihin. Pero dito, Himala, puyat ka, nandito ka, pero naiintindihan mo yung pag-aaralan natin. Bakit? Kasi itong gusto ng ating Panginoon. Nung gusto ng Panginoon, palagi, maranasan natin yung kanyang Himala. Sino naniniwala nito araw-araw pagkagising mo isang Himala na? Di ba? Kasi maraming mga tao hindi na nag-gising. Kaya malagi pong sinasabi ito kahit sa mga kapwa ko, Pastor, hirap na hirap ako. Bakit? Wala pa akong tulog eh. Mas mabuti na yung walang tulog kaysa walang gising. Kaya sabihin mo sa katabi mo, gising ka pa. Kaya sabihin mo sa katabi, huwag kang matutulog. Baka mamaya hindi ka na magising. Nung habang nagme-message po tayo, huwag kang matutulog. Mamaya na lang. Mamaya na lang. No? At sa pagkakataong ito, tingnan po natin, no? Dito pumapasok ang sitwasyon ng isang tao na nangangailangan po ng Himala. Miracles happens if we believe. Sabihin nga po natin, miracles, salamat po. Ulitin ko po, miracles happens if I believe. Maniniwala ka, mangyayari po yun. Tingnan po natin dito. Paano po nangyayari yung Himala? Yan sinabi dyan, kapag tayo pumunta, if we come, sabi po natin, Mark 5:25-29, and a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years. Ang hirap po niyan. Di ba? Kasi pag tinanong mo yung babae, di ba di ba yung mga babae, pag meron kang month na period, ang hirap, mainit ang ulo, tama? Paano pa kaya kung 12 years?
Araw-araw mayroong bleeding sa'yo. Ano kaya pakiramdam yan? Ano kaya pakiramdam yan? Talagang nakakaasiwa yan. She had suffered a great deal under the care of many doctors and had spent all she had, yet instead of getting better, she grew worse. Mahirap ito. Teka, balik muna natin. Mahirap po ito. Tama ba? Yung kahit sa pamumuntang doktor, wala nang papagaling sa'yo. At ano sabi? Nauubos na yung kung anong meron ka. Nauubos na unti-unti. Parang ang tawag ng mga parang killing me softly. Unti-unti eh. Inuunti-unti ka. Yet, instead of getting better, she grew worse. Kamuti sana kung mayroong pagbabago. Kaya lang, yung pagbabago for worse, hindi for better. Mahirap yan. Tama? At, tingnan po natin kasunod. When she heard about Jesus, she came up behind him in the crowd and touched his clothes because she thought, if I just touch his clothes, I will be healed. Immediately, her bleeding stopped, and she felt in her body that she was freed from her suffering. Ano ibig sabihin? Merong mala kapag tayo naniwala at tayo ay pumunta. Halimbawa, nagaya rito. Sino naniniwala na pumunta ka rito, magkakaroon ka ng encouragement sa buhay mo? Salamat po sa tatlo. Ulitin ko po, baka din ninitindihan. Sino naniniwala na pagpunta mo ito sa simbahan ito, makinig ka ng salita ng Diyos, may something kang matututunan which magdadala sa'yo, ma-encourage ka. Salamat po. Dahil yun po ang dapat. Malagay sa isip natin, Apo, punta ako na sa simbahan. Makikinig ako ng salita ng Diyos. Kakantahan ko si Lord. Dahil kapag ginawa ko ito, sinabi ng kanyang salita, ma-encourage ko. So meron mangyayari ni Mala. Kung bagsak na bagsak ka, down na down ka, may iniisip ka hindi maganda, pag pumunta ka sa church, dapat may encourage ka, may enlightenment ka. Bakit? Kasi ito po ang dahilan kung bakit tayo pumunta sa church. Para encourage tayo, palakasin tayo. Bakit? Kasi meron po tayong gagawin. Marami pa po tayong gagawin. Sino po naniniwala marami po siyang gagawin? Hindi lang po yung magtatrabaho ka. Siyempre dapat yan kasi ayaw naman ng Lord na maging tamad tayo. Pero hindi lang po doon nakaikot ang buhay natin doon sa trabaho natin. Kasi yung buhay natin dapat nakaikot sa pusong ipagawa ng ating Diyos. Ano yun? Ibahagi ang kanyang salita. Sabihin natin na mayroong pag-asa. At kapag ang tao naniwala sa sinasabi natin, yan ay isang malaking himala. Kuminsan yung iba nagsasabi na, ang gusto kong himala, makita kong lumalakad ako sa tubig. No? Siguro maganda po yan, experience sa'yo, ano? Lalo kung lalakad ka dyan sa ilog natin, ano? Lalakad ka dyan. Magmula doon sa dulo, hanggang sa dulo, lalakad ka. Kaya lang, baka matibo ka kasi may mga bubog yata kung minsan dyan. So, ibig sabihin, gusto natin ng himala. Tara, lahat tayo gusto natin ng himala. Kaya nga, bago ka umalis ng bahay, nagpe-pray ka eh. Tama? Kasi gusto mo ng himala na protection. Diba? Ilang beses ba tayo nakakita, umalis, hindi na nakabalik, may nangyaring hindi maganda. So, binibigyan tayong protection, ang tawag doon, himala. Yung pagkagising natin sa umaga, isang himala. Sino po sa inyo bago matulog nagpe-pray? No. Nagpe-pray ka, di ba? Sabi, Lord, bigyan niyo po ako ng kapahingahan. Gusto ko po na makaranas ako ng masarap na kapahingahan. Gusto ko po na nagising ko ng umaga para sa kalibagong lakas. Di ba, nagpe-pray tayo na gano'n? Naniniwala ba kayo na kaya ka nakatulog ng maayos dahil kay Lord? Dahil kay Lord, naniniwala ba kayo? Salamat po sa tatlo. Ulitin ko po, naniniwala ba kayo kaya kayo nakatulog ng maayos dahil sa tulong ng Diyos? Himala po yun. Kasi kagaya ng isang araw, hindi ko lang po babanggitin, naglalakad ako dyan. Naglalakad ako. Paglabas ko ganyan, may nakita ko na alas 9 yata ng umaga, alas 10 ng umaga. May nakasalubong ako, may dalang bote ng Red Horse. No, Red Horse talaga. Ano yung Red Horse? Kasabi ko, oh, bro, aga. Sabi ko, Pastor, para makatulog. Kasi hindi ako makatulog. Sino po sa inyo ito kailangan uminom pa ng Red Horse para makatulog? Di ba yun? Kailangan ba niyang uminom ng Red Horse para makatulog? Alam niyo ba na pwede tayong makatulog kahit hindi tayo uminom ng Red Horse? Lahat tayo rito eh. Tama ba?
lahat tayo rito, lahat tayo rito, nakakatulog tayo sa gabi, kahit hindi tayo minom ng Red Horse. Tama? So, hindi ba isang himala yun? Isang himala na yun. Maaaring sabihin ko, napakaliit namang klase ng himala yan. Maraming tao hindi makatulog sa bigat ng daladalang problema. Nakaranas ulit mo po kayong gano'n? Meron kang iniisip, hindi ka makatulog-tulog. Di ba? Lalo na iniisip mo, paano ko pababayan itong upa ko ng bahay? Hindi ka makatulog nun. Ha? Yung jeep na ipapasada mo, nasira. Paano ka mahanap buhay mo? Ha? Yung hanap buhay mo, magsasara na yung kumpanya. Makakatulog ka ba nun na hindi? Mahirap matulog nun. Di ba? Ang hirap matulog, isipin mo na paano kaya yun? Paano ko kaya babayan yung hinuhulugan mo ganito? Paano na kaya yung cellphone na kung kinuha ko pa naman, hulugan yun? Pero salamat, dahil meron tayong himala, nagpapatuloy tayo sa buhay po natin. Ano sabi dyan? Immediately, her bleeding stopped and she felt in her body that she was freed from her suffering. Himala. Marami tayong klaseng suffering na pwedeng maranasan, pero kapag lumapit tayo ngayon, nakikita natin na mayroong magandang nangyayari. Bakit? Kasi kung kapag lumapit tayo kay Lord, nakakaranas tayo ng himala. No? Paano mo sinasabi ito? Meron pa kasi nagsasabi ngayon na-encounter ko, na sinasabi, yung kaligtasan daw po natin, hindi dahil sa may ginawa tayo. Totoo naman, ang kaligtasan natin is by grace. Tama ba? Pero yung grace na yun, hindi mo makukuha kung hindi ka lalapit doon sa nagbibigay ng grace. Tama ba? Palagi yung sinasabi itong may part si Lord, may part tayo. Hindi mo pwedeng si Lord lang magbibigay sa atin tapos wala tayong gagawin. Meron tayo, kailangan i-accept natin. Totoo po, ang kaligtasan ay libre. Pero dapat lumapit ka, tanggapin mo yung nire-regalo sa'yo. Saan ka naman nakakita na hindi mo tinanggap yung regalo tapos may enjoy mo yung regalo? Walang ganun. Sabi mo nga sa kami mo, walang ganun. Walang ganun. Dapat maisip po natin na yung regalo na yun ay kailangan meron tayong gagawin. Kasi sabi ko, saan kaya nga nakuha yun? Na purely, ang sinasabi niya, kaligtasan daw, wala nang ginawa ang tao para maligtas. Meron! Kailangan tanggapin mo yung binibigay na grace, biyaya. No, hindi mo pwede na naligtas ka na naman, parang ganito. Alam mo natin na meron kaligtasan, tama ba? Alam natin na si Lord ang magbibigay ng kaligtasan. So, sapat na ba yun para maligtas ka? Hindi! Kailangan tanggapin mo yun. Ariin mo yun, angkinin mo yun, hindi mo pwede na sa yun. Parang ganito, sinabi ng tatay mo, ng nanay mo, mahal na mahal kita. Pero ano dapat mong gawin? Lumapit ka. Ibigay mo yung sarili mo sa nanay at tatay mo. Bakit? Kasi yun na magpapatunay na talagang mahal ka. Paano mo ma-experience yung pagmamahal kung di ka naman lalapit? Tama? Kaya sabi mo sa katabi mo, lumapit ka kasi. Lumapit ka kasi. Doon siya nagbibigay ng himala. Kundi si Lord. Pangalawa, tingnan po natin, paano natin matatanggap yung tinatawag na himala ng ating Panginoon if we really humble ourselves. Kung tayo magpapakumbaba. Tingnan po natin. At once Jesus realized that power had gone out from Him, He turned around in the crowd and asked, "Who touched my clothes?" Alam niyo po, kuminsan ito, ginagamit po ng iba, nakakalungkot po. Ang sabi nila, tingnan mo si Lord, hindi niya alam lahat. Alam po niya. Hindi po ibig sabihin na sinabi niya, hindi alam ni Lord lahat ng pangyayari. No? Hindi po yun. No? Kilala ni Lord kung sino yung umipo sa kanyang damit. Wala pong ano doon. Ang gusto lang natin, Panginoon, tingnan po natin yung kasunod. You see the people crowding against you, His disciples answered, and yet you can ask, who touched me? Pati pala yung disipulo, di sigurado, di nila alam. No, si Lord alam niya lahat. Hindi nila naiintindihan kung bakit sinabi ni Lord. Kasi sila mismo, sabi niya, ang daming tao dito, nagsasabi ka na, gusto mo pag-isipin pa kami kung sino yung people sa'yo? No? Tingnan pa natin kasunod. But Jesus kept looking around to see who had done it. Then the woman, knowing what had happened to her, came and fell at His feet and trembling with fear, told Him the whole truth.
So again, hindi ibig sabihin na hindi alam ni Lord yung sitwasyon. Si Lord alam niya ang lahat ng bagay. Gusto lang ni Lord angkinin natin, aminin natin na talagang siya yung nagbigay ng tulong. Alam niyo ba na mayroong pagkakataon na, tingnan niyo po ito ewan ko lang kung mapasok sa inyo. May sakit ka, bumili ka ng gamot, hindi ka pa gumagaling. Tapos humingi ka ng tulong kay Lord, pinagaling ka, sabihin mo. Tapos pag pinitanong, sino? Paano kang gumaling, uminom ako ng gamot? Nawala na yung essence na ginawa ng Lord. Nangyari po yan. Di ba? Kay Hezekiah, noong unang panahon. Gumaling siya. Pinagaling siya na Lord, binigyan siya ng extension, 15 years. Nabanggit ba niya doon sa mga tao na lumapit sa kanya? Sino naman magaling sa kanya? Wala. Anong ginawa niya? Pinagmalaki niya yung kanyang kayamanan. Masayang po ninyo sa 2 Kings siya, makikita po ninyo. Alam niyo po yun ang mahirap eh. Kung minsan, nawawala yung essence sa himala na ginawa ng Lord. Bakit? Kasi nasa isip natin, doon sa mga bagay na meron tayo. Akala ng iba, gumaling siya dahil sa ininom niyang gamot. Which totoo naman, pero tandaan po natin, ginamit lang ng Lord na instrumento yung mga gamot para patunayan na mayroong kagalingan na galing po sa Kanya. No? Kaya nga, titingnan natin, no? Tingnan po natin. Tayo ba iniisip din po ba natin ang gumagawa ng iba na sa buhay natin talagang sila? Kasi kung minsan ganun po eh. No, minsan nasabi ko na po ito, ulitin ko lang po. No, ulitin ko lang po. Palagay ko napakinggan na ninyo ito, pero gusto ko lang po ulitin. No? Kasi noon, dalawa pa lang ang anak ko. Si Bingbing, tsaka si Yongyong. Tapos gusto ko magkaroon ng anak na lalaki. Sinabihan ako nung tinitira namin dati sa Fort Bonifacio na kung ganito gawin mo, ganito gawin mo. Hindi ko pinakinggan yun. Ang sinabi ko, ang ginawa ko, nag-pray kami dalawa na sana magkaroon ako ng anak na lalaki. Kaya nga po pangalan niya, Emmanuel eh. God is with us. Dahil pinanak po sa kanya. Pinanganak po siya. Pero nakakalungkot po. Nakakalungkot po. Bakit? Kasi nung pinanganak na siya lalaki, nung tinanong ako ng tao na nagano sa akin, nagtanong sa akin, nagkaroon ba ng anak na lalaki? Sabi ko na sa inyo, sinunod ko yung utos niya. Alam niyo po, napahiya po ako. Kasi nilibig sa akin ng Lord na hindi yung ginawa mo ang kaya ka nagkaroon ng anak na lalaki. Kung hindi dahil ipinagdasal mo. Alam niyo po, may mga pagkakataon na gano'n eh. Nawawala yung glory ng Lord dahil akala natin dahil magaling tayo, may ginawa tayong maganda, kaya nangyari yun. Hindi po. Lahat ng nangyayari sa atin ay kagustuhan ng Diyos. Kay Lord, walang tsamba. Walang tsamba. Kay Lord, lahat ng nangyayari, ginawa niya itong bagay nito dahil gusto niya na ito ang mangyari. At kung minsan, binibigay niya dahil dito tayo matatawag na kaya niya binigay dahil alam niya na makakatulong po sa atin itong bagay na ito. Dahil karapat-dapat tayo doon sa ibinigay niya. Kasi may mga bagay na alam natin, ginawa natin sa sarili natin lakas nung wala sa atin. Tuloy po natin. He said to her, "Daughter, your faith has saved you. Go in peace and be free from your suffering." Tingnan po ninyo. Kaya pala, kapag naniwala, mayroong mangyayari. Kapag naniwala ka na kaya gawin ni Lord, miracles will happen. Kapag tayo ay nagpakumbaba, miracles will happen. Letter C, kailangan tumarating ang himala if we believe in Jesus. 5:35. While Jesus was still speaking, some men came from the house of Jairus. Ito po yung pumunta, di ba yung ruler ng sinagogue. Your daughter is dead, they said. Why bother the teacher anymore? Kapag ganyan yung senaryo, anong gagawin mo? Naku, wala na, patay na. Wala na. Anong gagawin mo ngayon? Pero sabi ka natin, Panginoon, tingnan po natin ang kasunod. Ignoring what they said, Jesus told the synagogue ruler, don't be afraid, just believe. Ito po ang kulang sa akin kumisan. Sabi rito, huwag kang matakot, maniwala ka lang. Merong mga bagay na nakakatakot, tama, na nangyayari sa buhay natin. Pero sabi natin, Panginoon, don't be afraid, just believe. Merong gagawin ng ating Panginoon. Di ba kung minsan, nakaranas po ko ng ganito eh.
May naano ko na nakausap ako dati, iyak siya ng iyak. Iyak siya ng iyak. Bakit? Namatay yung kanyang asawang lalaki. Eh, yun lang ang naghahanap buhay. Ang sabi niya, paano ko na mapapag-aaral ang mga anak ko? Which nakakatakot talaga, lalo kung ang breadwinner yung lalaki. Tama? Nakakatakot yun. Tapos sabi niya, talaga nakatakot siya. Pero merong verse eh. Don't be afraid, just believe. Anong believe? Di ba sabi ng salita ng Diyos, kapag ikaw ay bago, si Lord ang tutulong sa iyo. Siya ang magiging parang asawa mo. Siya yung gagabay. Alam niyo po sa awa ng Diyos, yung taong yun, nakatapos yung pag-aaral ng mga anak. Hindi tayo pwede mag-depende sa tao eh. Kasi ang tao may limitation. Hindi ko pa sinasabi na, mamaya papatayin ko yung asawa ko para sigurado. Hindi po yan mamaya. Hindi po yan. Ang sinasabi ko lang po, hindi natin kailangan matakot, kailangan maniwala lang tayo at mayroong himala na pwedeng gawin ang Diyos. Sa mga panahon ito, kung minsan hindi mo alam kung yung anak mo makakatapos ba ito? Pag iniisip ko, parang di ba nakatapos? Nakwatsyero, hindi alam kung anong gagawin. Isa naman pwede mong gawin. Ipagdasal mo yung anak mo. Ipagdasal mo yung pamangkin mo. Ipagdasal mo yung tao na yan. Kasi ngayon, pwede gumawa ng himala ang Lord. Nung minsan kasagalan natin katapusan na ang tao, pala ito kong sinasabi. Ang tao ang nabubuhay, meron pag-asa. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Huwag lang tayong matakot. Maniwala lang tayo na mayroon pang gagawin ng ating Panginoon. Di ba? Maraming pagkakataon. Isa pa pala yung gusto kong kwento. Ay, wala. Sino mo nakakilala sa inyo kay Juan Ponce Enrile? Siguro naman kilala niyo yan. Kabe-birthday lang. Ano ilan taon na ba siya? 100? 101? 100 ka o 101? Basta kahit na 100 siya, basta. Pero ano niyo ba? Gusto kasi yung kwento niya. Siya ay anak sa labas. At siya ay hindi pinapansin yung una. Pero siya ay nakatapos ang pag-aaral, meron siyang mga ginawa. Bakit? Kasi naniniwala siya, hindi siya natatakot. Alam niyo po, yung takot, yun ang kumisan nagiging daan para hindi natin ma-enjoy yung himala na pwedeng gawin ng Diyos sa buhay natin. Kaya nangyayari, ay hindi mangyayari yan. Kasi ako, ganito gagawin ko. Hindi. Kumisan may mga time na mag-take tayo ng risk. Siyempre, sa tulong sa tulong ng Diyos, hindi natin magagawa. Pero pwedeng ng himala. Don't be afraid, just believe. Verse 27, He did not let anyone follow Him except Jesus, James, and John, the brother of James. No? Ito lang yung pinasunod ng ating Panginoon. Bakit kaya? Tignan natin. Sumunod. When they came to the home of the synagogue ruler, Jesus saw a commotion with people crying and wailing loudly. Maiyakan na. Kasi patay na nga eh. No? Talaga nagwawala na. Verse 39, He went in and said to them, why all this commotion and wailing? The child is not dead, but asleep. Tingnan po ninyo. Tingnan natin, dito na po papasok tinatawag nating himala. Verse 40, but they laughed at Him. Alam niyo ba na kung isa yung ating pananampalataya, pinagtatawanan ng iba? Akala niya, hindi mangyayari yan. Hindi mangyayari yan. Pero, tingnan natin yung kasunod. After He moved them all out, He took the child's father and mother and the disciples who were with Him and went in where the child was. Alam niyo po kumisan, ito pala yung maganda eh. Dapat ang isasama mo doon sa prayer, isasama mo doon sa mga gawain, yung mga naniniwala. Bakit? Kapag nagsama ka ng hindi naniniwala, guguluhin lang. Yung gagawin mo na panalangin, yung gagawin mo na tulong, guguluhin lang. Kaya ang sinabi lang niya sino? Yung tatay at nanay. At yung mga disipulo na talagang masasabi na naniniwala sa ating Panginoon Diyos. Again, if we believe, miracles will happen. Tingnan natin, sumunod. He took her by the hand and said to her, Talita kum, which means little girl, I say to you, get up. Immediately the girl stood up and walked around. She was 12 years old. At this, they were completely astonished. No? So, ano ibig sabihin? Ibig sabihin, kapag tayo pala talagang naniwala, something will happen. Kagaya ng sinabi ko,
Bakit hindi niya sinama yung ibang mga tao? No, kaya nito, kasama siya ngayon dito. No, hindi ko alam kung bakit siya nandito. Anyways, no, tingnan po natin yung kasunod. He gave strict orders not to let anyone know about this and told them to give her something to eat. Again, kapag hindi ka naniwala, hindi ka kasama sa himala. Sabi mo nga sa katabi mo, kaya dapat maniwala sa himala. Sabi mo sa katabi mo, maniwala sa himala. Kasi kung maniniwala ka, mai-experience mo. Sino po sa atin gusto natin ma-experience ang himala? Siguro lahat tayo. Lahat tayo gusto natin ng himala. Tama? Lahat tayo. Minsan may nagsabi sa akin, no? Hindi rito sa ibang ano. Kasi ano siya may trabaho siya. Ang trabaho niya, nagda-drive siya. Pastor, pag hindi ako nag-drive, wala akong kita itong araw na linggo. Hindi kaya pwedeng gawin ng Lord na doblehin yung kikitain mo sa Sabado para pagdating ng linggo, kahit hindi ka na umalis, makakatid ka pa rin. Nangyari. Meron himala. Bakit? Kasi naniwala Himala, kapag naniwala, mararamdaman, mararanasan natin. Kaya nga po, hindi nakakahiya o hindi dapat tayo magkatubili na maniwala sa sinasabi ng salita ng Diyos. Kapag sinabi ng salita ng Diyos, kapag ikaw na ikaw anak ngayon, sinabi ng salita ng Diyos, kapag ginalang mo ang tatay at nanay mo, hindi mo pwedeng hindi kanya pagpalain. So ano gagawin mo? Anak, maniwala ka. Sumampalataya ka. Diba? Kasi kapag hindi mo ginawa yan, saan ka kaya mapupunta? Kasi gusto ng Lord, maniwala tayo, sumampalataya tayo sa Kanya. Alam niyo po, isa ito sa, naalala ko lang natin kami nila Irene nung mentoring. By the way, buti mo naalala ko, April 21 po, meron po tayong fellowship mga kababaihan doon sa Mother Church. April 21, linggo po yun, alas 3 ng hapon. So sana makasama po kayo, huwag po kayo mag-alala, ang tawag po dyan ang magiging kalangan nyo, dison kayo. Ano yung dison? Disundo. Ihahatid kayo, susunduin kayo. Kaya huwag po kayo mag-alala. Sana makasama po kayo kasi makakaranas po tayo ng kakaibang himala para sa mga kababaihan. Kaya kung lalaki ka, hindi ka kasama dyan. Kababaihan nga, baka mami, pwede ba ako sumama, Pastor? Hindi pwede, kababaihan nga babae ka ba? Kababaihan, kaya sabi mo sa katabi mo, babae lang. Babae lang, walang kasamang lalaki. Sa kanil lalaki, no, puro kababaihan lang yan. So, baka mamaya, biglang pilit mo yung sarili mo na sumama ka. Lalaki lang, hindi pwedeng babae. Ano? He gave strict orders not to let anyone know about this and told them to give her something to eat. Ako iniisip ko po, tingnan niyo po yan. Bakit kaya hindi maniyagan ni Lord na sabihin ko sa iba? Bakit kaya? No? Kumisan nila niyo po, mas gusto ng Lord sa mga limited na tao Bakit? Kasi kagaya di ba di niya sinama lahat? Bakit niya sinama? Guguluhin lang Kumisan guguluhin lang Mabuti ang sama mo na, yung maniniwala parang ganito. Pupunta tayo dun sa isang lugar. Pero iba ayaw pumunta. So ang gagawin mo? Di mo isabi kayo sumama. Isabi mo sa sumama. Ganun kasimple, tama ba? Parang walang gulo. Kasi pag nandun na kayo, hindi ka mag-i-enjoy, maniwala ka. Bakit? Magreklamo yan. Sabi ko na, kaya ayaw mo sumama Gusto ko mag-swimming na lang Bakit dito ako sinama? Ang layo-layo pa nitong lugar na ito. Dapat doon na lang ako sumama. Ang ganda-ganda pa. Ako parang may nakaka-relate ka. May tumatawa. Mayroon pa nakaka-relate sa ano No, may nakaka-relate na mga, bakit nga ba? Bakit nga ba di ako sumama? Tapos nakikita mo, ang saya-saya pala. No, ang saya-saya pala. No? Alam niyo ba na kumisa masaya din yung kumisa ni Melindol? Hindi raw sabi niya. Hindi, kaya ko sinasabi ko mga bagay nito. Kasi, may mga pagkakataon na hindi mo pwedeng isama yung tao doon sa pupuntahan mo. Kasi alam mo naman na hindi siya makakatulong. Ano hindi makakatulong? Baka imbes na mag-enjoy kayo, maranasan. Kapag kagaya nito, hindi mo mararanasan yung himala kung mayroong kontra. Hindi mo mararanasan. Bakit? Kasi may kumuha kontra Pero of course, kahit may kumukontra, kung gusto ng Lord na talagang lumabas yung himala, lalabas. Kaya lang,
medyo nakakalungkot po yun. Magtatalo na kayo along the way. Di ba? Magtatalo na kayo. Hindi, magtatalo lang kayo. Pero gusto gawin nga ng Lord yung kanyang himala. No? Kaya, hindi niya sinama yung lahat ng tao. Lahat ng sumasampalataya lamang, yun lamang na nakaka-experience ng amazing things. No? Even sa salvation, yan niyo po, pag hindi ka sumampalataya, wala ka. Anong sabi sa John 1:12? Tingnan mo natin. Basahin po natin. 1, 2, 3. Again, base dyan, meron tayong gagawin para makamtam natin yung kaligtasan. Bakit pa ulit-ulit itong sinasabi? Kasi ano niyo po, yung pinasabi ko po sa inyo, teaching na po siya ngayon na ang kaligtasan daw, totoo naman kay Lord lang, pero meron tayong gagawin. Kasi kailangan maliwanag po sa atin yan. Kasi marami, ewan mo lang, meron na ba kayo na-share na pag-sila nyo, alam mo ba na pwede kang maligtas? Masabihin sa'yo ng tao, pag tinanong mo sa kanya, paano? Pag tinanong mo sa kanya, paano? Hindi, gumagawa naman ako ng mabuti. Ba, good yan. Kaya lang, hindi pa rin eh. Pa rin, bakit? Kasi ano sinabi yan? Yung naniwala nga ng sumampalataya. Ang tanong, bakit mo ba ginagawa yung isang bagay? Tanong, dapat, kaya mo ginagawa yung isang bagay, dahil tinanggap mo at naniniwala ka na si Lord ang may gawa ng lahat ng bagay. Tama ba? Kaya nga, ang tumatanggap at sumasampalataya, yun lamang ang tatawaging anak ng Diyos. Again, kung hindi mo tinanggap si Jesus, hindi ka sumampalataya sa kanyang pangalan, hindi ka tatawaging anak ng Diyos. Kanino kang anak? Isipin mo mabuti. Dalawa lang naman. Either anak ka ng Diyos o anak ka ng, hindi pwede wala akong anak ng wedding dyan, ha? Walang anak ng wedding dyan. Dalawa lang. Anak ng Diyos o anak ng, ikaw, bahala ka na mamili. Ano pipiliin mo? Di ba? Ano pipiliin mo? Ako gusto na ito. Pipiliin mo na ito. At dito lumalabas po yung tinatawag natin himala. Tingnan po natin sinasabi sa Matthew 21:22. Jesus replied, I tell you the truth, if you have faith and do not doubt, not only can you do what was done to the fig tree, but also you can say to this mountain, go throw yourself into the sea and it will be done. Bakit po sinabi ito ng ating Panginoon? Kaya sabi niya, if you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. Pero mag-ingat po tayo dyan, ha? Palagi mong sinasabi yan, mag-ingat tayo dyan. Hindi lahat ng pininiwalaan mo, yun ang mangyayari. Siyempre dapat nakaakibat ito doon sa kalooban ng Diyos. Kasi minsan inaangkin niya ng iba eh. Inaangkin ng iba na, ayan, nasabi dyan ha, o kaya inaangkin ko, magiging akin yung bahay, may ari, ba't aangkinin mo sa'yo? Hindi ganon. Bakit? Kasi yan, papatungkulin doon sa ginawa na yung mana natin Panginoon Sus, yung fig tree na inano niya. May ginawa siya, pinatay na niya dahil wala nang silbi. So, ibig sabihin, ano ibig sabihin? Ang ibig sabihin niyan, yung pinaniniwala natin dapat, nakaangkla rin doon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Ang ganito, naniniwala ka na ang magbibigay sa iyo ng tagumpay sa buhay ay si Lord. Tama! Tama o hindi? Tama! So again, hindi ibig sabihin na wala kang gagawin. Magtatrabaho ka. Ha? Pero yung sasabihin na, magtatrabaho ako para magtagumpay ako. Hindi. Sasabihin mo dapat, hihingi ako ng tulong kay Lord para magtagumpay ako. At gagawin mo yung dapat mong gawin. Tama? Hindi mo pwede na sarili mo na sabihin mo, hindi, kaya ko to. Basta mag-aral lang ako mabuti, makakatapos ako. Maganda yung adikain mo, kaya tandaan mo. Hindi natin makakaya ang lahat ng bagay dito sa mundo nang walang divine intervention ng Diyos sa buhay natin. Kahit anong gawin natin. Pag walang tulong ng Diyos, hindi pa rin tayo magtatagumpay sa buhay. Kahit nasipag ka, kahit anong gawin mo, kailangan pa rin natin ng Diyos. Bakit? Kasi alam ng Diyos yung ating kalalagayan. May kahinaan tayo. Kailangan natin ng kalakasan na galing sa ating Panginoon. Kaya sabi dyan, if you believe, you will receive. Naniniwala ka ba na kayang gumawa ng Lord ng himala sa buhay mo?
Salamat po sa Ama. Naniniwala ka ba na kaya gumawa ng Lord ng himala sa buhay mo? Bakit hindi ka masyado nagpe-pray? Tahimik. Bakit hindi ka nagpe-pray? Oh, yung anak ko talagang wala ng pag-asa kahit anong gawin ko. Pasaway talaga sa buhay. If you believe you will receive, ipag-pray mo yung anak mo. Tama? Pag-pray mo yung anak mo na bumait. Ang dami kayo mga bata na bumait dahil sa panalangin nung nanay o ng tatay. No? Eh ako, isang himala lang po ako ng prayer ng nanay ko. Palagi ko sinasabi sa inyo yan. Kung di ako pinag-pray ng nanay ko, baka mamaya, wala na, baka hindi nyo na ako nakita na ako, baka patay na ako, nasa mental ako. Pero salamat sa himala ng Diyos. Marami sa paligid natin. No? May maraming mga kabataan dito sa paligid natin. Akala natin parang bubugoy-bugoy lang, pero yung pala yung magiging mayor ng Pateros. Nung natingnan mo yung katabi mo. Pwede ba yan? Pwede yan. No? Akala lang natin, wala, pero meron. Meron pwedeng gawin ng Diyos. Alam mo po, itong mga messages na inaano po natin kaya rito, makikita din po niya sa Matthew, kasi sa Mark yan eh. Makikita rin niyo sa Lucas. Bakit pa ulit-ulit na sinasabi? Bakit pa ulit-ulit namin pinag-aaralan? Kasi tayo pong mga taong dali natin makalimot. At dali natin masaboy. Mawawala tayo kumisan sa mga bagay na dapat alam po natin. At ang nakakalungkot kumisan, alam na natin, pero ngayon pa natin maniwala. Kaya nga, hindi sapat na alam natin. Ama? Hindi tama, hindi sapat na alam natin. Dapat maniwala tayo at sumampalataya tayo. At gawin natin yung tama. Kagaya ng sinasabi ko po, ang kaligtasan po natin, hindi sa pamamagitan ng alam natin yung kaligtasan. Dapat gawin natin kung ano yung sinasabi para tayo maligtas. Ano yun? Sumampalataya at ibigay natin ang ating buhay sa ating Panginoon. Tayo po ito ngayon. Tayo po mananalangin at tinatawag mo po ang praise and worship. Tayo po mananalangin. Panginoon, maraming salamat. Dahil ikaw isang Diyos na patuloy na gumagawa sa buhay ng bawat isang pusaan. Salamat po Lord na even on sa panahon po namin, mayroong himala. Ang kailangan lang talaga namin, Panginoon, ay maniwala, sumampalataya, at ibigay namin ang aming sarili sa iyo. Kasi Lord, yun lamang ang tamang paraan para makita namin ang kahulugan ng aming mga pinag-aaralan na mayroong himala. Alam po namin, Panginoon, yung himala yan hindi nagbabago. Kung noon kaya mong hatiin ang dagat, kung noon napapahinti mo paglubog ng araw, kung noon nagagawa mo na hindi mamatay ang isang tao, kaya mo pa rin gawin kahit sa panahon na ito. Kasi Lord, ikaw isang Diyos na hindi nagbabago, kaya sa mga oras ng Panginoon, lumalapit po sa iyo. Kapatid, mayroong mga bagay na gusto kong ibigay sa ating Panginoon, ito yung pagkakataon na pwede natin gawin. Pagkakataon ito na nakikita mo yung faith mo parang bumababa yung level ng faith, ito yung pagkakataon na pwede natin hingin sa ating Panginoon. Naitaas yung level ng ating faith. Maniwala tayo sa himala na pwede gawin ng Diyos sa buhay natin, sa buhay ng ating asawa, sa buhay ng ating mga anak, sa buhay ng mga tao na gusto natin ilapit sa Panginoon, makakilala tanggapin din. Kapatid, ito yung pagkakataon. Maniwala ka. Maniwala ka. Kagaya ng babae, 12 taon na siya na wala na siyang pag-asa, pero makita niya, maalala niya, nabalitaan niya na mayroong isang Panginoong Sus na pwede magpalaya sa kanyang karamdaman. Lumapit siya. Lumapit siya. Kagaya ng isang synagogue ruler, si Jairus, na yung kanyang anak ay mayroong problema, nilapit niya sa Panginoon, nagkaroon ng katugunan. Kapatid, maaaring ikaw mayroong kang problema, ito yung pagkakataon. Sabihin mo sa Kanya, sabihin mo sa ating Panginoon, mga mahal mo sa buhay, kasama mo sa trabaho, kasama sa eskwela,
na wala kang kaugnayan sa ating Panginoon. Ilagay natin. O tayo mismo, baka hindi pa natin tinatanggap ang ating Panginoon, hindi tayo sumasampalataya. Ito yung magkakataon. Sige, sabihin mo sa Kanya na tinatanggap mo siya. At ikaw sumasampalataya. At ang magandang balita nito, kapag ginawa natin ito, tayo ay ituturing na anak ng Diyos. Dapat paniwalaan natin yung himalang yan. Na kapag tinanggap natin at sumampalataya tayo sa Panginoon, tayo ituturing na anak ng Diyos. At bilang anak ng Diyos, lahat ng pribileyo, pwede natin hingin. Pwede tayong lumapit sa ating Panginoon. Sa mga oras ito, mayroon ang physical na karamdaman. Ito yung pagkakataon. Sabi mo sa ating Panginoon, humingi ka ng himala. Humingi ka ng himala. Lumapit ka sa Kanya. Sabihin yung physical na karamdaman mo sa mga oras ito. Opo, Panginoon, salamat. Salamat dahil ito ay Diyos ang tumutugon. Lord, mataasin niyo po yung level ng aming faith. Ayaw po namin mapalayo sa inyo. Gusto po namin manatili sa inyong mga pangalan. Yes. Emotionally, meron kang problema sa iyong asawa, sa iyong magulang, sa iyong anak, sa iyong kapatid, kasama sa trabaho sa eskwela. Ito rin yung magkakataon. Humingi ka ng himala. Humingi tayo ng himala sa ating Panginoon. Na matuto tayo magpakumbaba. Aminin natin ang ating pagkakamali. At papatawad din natin kung sila lumapit kung hindi na tawad. Patawarin din po natin. Yes. Mga bagay na mahal sa atin para tayo totoo makalapit kay Lord. Ito rin yung pagkakataon. Sabihin natin sa Panginoon, gusto mo makalaya. Kagaya yung babae na inaalihan. No? Mayroong problema. May karamdaman. Ang sabi ng ating Panginoon, dahil lumapit siya, pinalaya siya sa lahat ng mga alalahanin. Kasama ang physical na alalahanin. Pinalaya. Gusto na Lord, palayain tayo sa lahat ng bagay na umahadlang para totoo tayo makasamba sa Kanya. Manahalit tayo Kanya. Sumampalataya sa Kanya. Financially, gusto niya Lord, tulungan ka. Kaya hindi mo alam kung anong gagawin. Lumapit ka sa Kanya. Sabi mo sa Kanya, Lord, gusto ko magkaroon ng pagkakitaan. Walang imposible, kaya maniwala ka. Manahalit ka sa Kanya. At kung may binibigay na sa isa, ang ating Panginoon, tanggapin natin ito. Tanggapin natin ito. Pati mga resources na meron tayo, tulungan tayo ng Diyos na gamitin natin ang tama. Dahil hindi gusto na Lord na sayangin natin yung mga resources na binibigay niya. Gusto niya gamitin natin ito ng tama, lalo-lalo na sa mga tao na naman kailangan ng ating tulong. Gusto niya Lord gamitin tayo. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you. Awitin po natin. Ito ang awitin ko. Amen. Hallelujah. Naniniwala po ba tayo? God can do miracles? Parang mahina. Naniniwala po ba tayo? Amen. Bakit? He is the great I am. Amen? Hallelujah.
You are the great I am. Ibig sabihin, ikaw ang makapangyarihan sa lahat-lahat. So dahil makapangyarihan ka sa lahat-lahat, nararapat lamang na talaga magtiwala kami ng todo-todo sa iyo. Lord, salamat. Dahil ang bawat kapatid namin nag-iwan ng kailang kaarawan, ng kailang anniversary, ito dahil sa iyong katapatan. Dahil naging great I am ka sa bawat isa, naranasan yung extension ng buhay, naranasan, Panginoon, yung extension ng pagsasama ng mag-asawa. Salamat din, Panginoon, dahil alam mo namin na ang buhay namin ay nakasalalay lamang sa iyong mga kamay. At sa mga oras na, Panginoon, nilalapit namin sa iyo ang aming bansa. Kasi alam po namin na ikaw lang ang pupwede na magtayo, magpalago, magbigay po ng kagalangan kasiyahan sa bawat isa po sa amin. Dahil naniniwala kami, Panginoon, kagaya ng sinasabi po sa iyong mga salita, kapag ang namumuno ay maayos, ang bansa ay magiging maayos. Kaya dinadalangin po namin ang lahat ng aming mga leaders ng bansa ito. Magmula sa aming presidente hanggang sa pinakamababang na namamahala sa aming base at sa aming bansa, magmula sa lokal hanggang national, tunay na ikaw, Panginoon, ang maalala nila na ikaw ang nagmamay-ari ng bansang Pilipinas. Wala nang sino man sa amin nagmamay-ari ito. Ikaw ang totoong nagmamay-ari ito. Kaya nararapat ng Panginoon na lahat ng aming gagawin ay maitaas ang iyong pangalan. Kaya aming mga leader, nilalagak po namin sa iyo. Maging aming mga kapulisan, mga sundalo, magampanan po nila ka ng tungkulin na may takot po sa inyo para po ang aming bansa ay patuloy na magkaroon ng maayos at peace and order ng aming bansa. Kaya na rin, Panginoon, tinataas po namin ang isang linggo naming gawain kasi naniniwala kami, Panginoon, na ang aming gawain ay nakasalalay sa iyong mga kamay at magtatagumpay kami sa lahat ng aming gagawin basta kami sumampalataya ang manalig na ikaw ang gagawin kikilos sa lahat mo sa amin. Sa eskwela man ito, sa trabaho man ito, o lalo na malapit na po, Panginoon, ang tinatawag na mahal araw, hayaan po, Panginoon, na sa aming isipan, palagi mapagnilayan namin, Panginoon, na yung ginawa mo ito sa krus, magpapatuloy ito, Panginoon, kung gaano kami kahalaga sa iyo. Yung pagkapango mo sa krus, pagpapatuloy lang ito, Panginoon, nararapat suklian namin ang ginawa mo para makita po sa amin na kami totoo na iyong mga anak. The great I am ka, kaya naniniwala kami, Panginoon, na lahat ng aming gagawin ay magtatagumpay kami. Gayun na rin, pagpalain po ang mga kapatid na sumusubaybay sa itong gawain. Lahat po ng nanonood sa online, pagpalain po ang bawat isa. At higit sa lahat, Panginoon, pagpalain niyo rin po ang bansang Israel. Dahil ikaw mismo nagsabi, ang sino man magpala sa bansang Israel ay magpapalain. Kaya maraming salamat po, Panginoon. Dahil alam po namin sa umagang ito, kinatag po mo pangangailangan namin, makakatag pa namin ang marami pang mga himala at i-amaze mo kami sa lahat ng mga himala kagaya ng aming pinag-aralan sa umagang ito. Kaya muli, Panginoon, umaasa kami na gagawin mo ang lahat ng bagay na hiningi namin, sumasampalataya kami na kaya mong gawin ang lahat ng bagay na ito kasi ikaw ang aming great I am. Kaya ngayon palang, Panginoon, natin po namin na magtatagumpay kami sa lahat ng aming gagawin buong linggong ito. Ikaw ang may taas, ikaw po ang maluwalhati. Ang lahat ng anak ng Diyos, magsabi ng malakas na, Amen. Kamayan po natin, bigyan natin ng pagkakaroon sa bawat isa.